Sa Bukawi, Bulacan, may isang putaheng medyo bastos kung pakinggan. Pero wholesome daw ang lasa. Sa pangalan, parang rated SPG. Sinuso ni Aling Mameng, bili na kayo. O kailangan pa ng super parental guidance. Yan ang sinuso. Ang suso ng baboy na paborito daw nilang iprito na parang liempo. Tila may sangkap mang mali siya, hindi ito pinagpapantasyahan ng mga taga roon, kundi pinagpipistahan. Sa pwesto ni Tatay Ed, 6 hanggang 10 kilo ang nilulutong sinuso kada araw. Madilim pa lang, raratsyada na sila sa pagluluto ng sinuso. Ang suso ng baboy o mammary gland na gamit nila, hindi raw basta-basta nabibili sa palengke. Kinukuha daw nila sa Tarlac, Pampanga at Bulacan. Kailangan daw kasi na galing ang suso ng baboy sa bagong katay. Yan o. Para may gatas-gatas pa siyang nagpapalinamnam sa karne. Lalagay na itong liempo. Kulo na tubig eh. Ito na yung sinuso, sabay sinasalang. Ayan, lalagay ko na. At dahil oras ang bibilangin sa pagluluto ng sinuso, sa pugong may gatong na ipa o balat ng palay, ito isinasalang. May timpla na rin pampalasa habang pinapakuluan, hanggang makuha ang tamang lambot ng suso ng baboy. Lambot na ito. Angoyin ko na. Sunod na ipiprito ang sinuso. Pag mapula, pwede na hanguin. Kagaya na, pwede na hanguin. Luto na siya. Tsuhin namin. Siya yung nagpangalan yan. Kilala po ang aming bayan sa luto na liempo. Liempo ng Bukawi. 7 dekada na, 70 years ago. Pero ito pong sinuso, mga nasa 40 years na po siya. Noong 2024, napabilang ang sinuso sa natatanging heritage food ng Bulacan. Sa Makatwid, maraming dumadayo dito para makabili niya. Parang gusto ko na nga tikman yung sinuso eh. 850 pesos ang kilo ng sinuso, na perfect daw itong isawsaw sa suka. Grabe, sarap. Para siyang lasang atay na hindi atay. Inay, malambot siya. Sinuso! Sinuso kayo dyan! Ang milky sarap ng sinuso, mabihag kaya ang panlasa ng ilang seminarista. Yung pangalang ito ng food is something like very weird. May dating pala po siguro sa sinuso, of course, yung main ingredient po siguro, breast part po ng isang animal. The moment na makagat ko siya, magka-crumple agad. So yung aftertaste niya, parang may something milk talaga. Parang chewy daw siya na it melts in the mouth po na tipo. Pangalan ng food na sinuso, parang na-scandalize ako. It's something like, it sounds weird. Naibaboy lang naman siya, pagiging sensitive na lang. Ma-appeal siya kasi nga bago, pang business. Pero iba pa rin kasi yung dating niya sa ibang mga tao. Madalas kontrabida sa mga bahay at bukirin. Pero bumibida rin minsan sa matatapang ang panlasa. Pero ang kalalakihang ito sa Pampanga
ang itlog o balls daw mismo ng daga ang puntirya. Ang magkaibigang Kennedy at Patrick, manghahunting daw ng dagang bukid o yung tinatawag nilang dagis. Malaking tulong po kasi yung daga sa amin eh. Una, may ulam ka. Tapos yung tira, pwede mong ibenta. Yung daga naman po, pagka linuto yung adobo, pirito, parang iyan tulad mo lang po sa manok. Yun! Yun, may balls! Kapag maulan, mas marami raw silang nahuhuling daga. Ito naman po yung mga yag balls. Matapos linisin, iluto na yan. Linagay na po namin yung luya, bawang at sibuyas. Tapos sunod po natin yung yung sili para po yung lasa malis. Sa itlog ng daga, lutong adobo raw ang the best. Pagka po natutuyo yung mantika, bubuhusan po natin para yung yag balls natin lulutong. Ilang sandali pa, di na pinagtatagal yan sa kalan. Luto na po ang yag balls ng daga. Pwede, pwede. 100% parang chicken lang, guys. Sarap. Parang utak ng manok. Ayon pong yag balls, iba po yung lasa sa karne ng daga. Parang kumain ka lang nung itlog ng manok sa loob ng tiyan ng manok. I wonder, ligtas ba itong kainin? Diba sabi nga natin, sa ihi ng daga nakukuha yung leptospira. Konting ingat po sa ating mga ka-wonder na mga nanonood kasi kung ganito yung kakainin natin, pwedeng magkaroon ng problema din sa mga sakit na katulad ng leptospirosis. Sa katotohanan, hindi pa aral na aral. Ayon naman sa municipal agriculturist ng San Luis, Pampanga, Sa bukid kasi, halos ang kinakain nila dyan, yung mga halaman, lalo-lalo na yung palay. Yung katulad niyan, wala pang halaman. So wala pang masisira, wala pang chemical control na ginagawa si farmer para magkaroon ng contamination yung daga at hindi siya makakasama sa health din ng tao. ang mga gym rat ng Metro Manila o yung panay-panay ang pagpapaganda ng katawan. Sa gym na ito, naglulungga. Ay, daga. Malinis to. Titiklop kaya ang tuhod nila sa hamong mag-flex ng tapang sa pagkain ng itlog ng daga. Parang balong-balong na din. Ang adobo. Yan, sarap. Lasa siyang parang natay ng manok. Okay naman. Sa luto din siguro masarap. Pero pag iniisip mo kasing yung ano ng daga, so parang hindi ko na lang iniisip.